Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna dyan at good evening na rito. Good evening na ba? Oo. Gabi na, alas 7 ng gabi na rito. Okay guys, ito, pag-usapan natin, naku, puro di. Ito ang magandang balita, aba, sabi sa atin ng puting kabayo, itong si Senator Esprikitik daw ay talagang humihingi na ng tulong at nagpapaayuda na, ibig sabihin nagpapakampi na, no? Para patuloy siyang ipaglaban dito kila Sayad, ano? So, bakit? Sapagkat ang balita, guys, mukhang nararamdaman nila ni Senator Esprikitik nang mukhang hindi siya magtatatagal sa Senado. Sapagkat bakit? Mukhang marami na ngayon. Merong isang merong isang anong pangalan nito? Nag-file ng petition sa Supreme Court na upang sa ganun ipatupad kay Bato ang kay Senator Esprikitik itong warrant of arrest niya. At eto pa, mukhang itong tinatawag na protective custody ng Senado, wala naman talaga ito sa batas, ano? Ito ay gawa-gawa lamang nila. So, pinagbigyan lang ng NBI at pinapahilom-hilom lang ang tension, pero mukhang anytime soon, i-implement ng NBI ang warrant ni Bato. At marami na ang nagsasabi na walang magagawa ang Senado dito. At hindi pwedeng yung kanilang resolution ay manaig laban dito sa batas sapagkat yung sa kanila ay resolution lamang ng Senado at hindi batas. Subalit ito, ang warrant of arrest ay legal na batas, legal na kautusan. Kahit pa ito ay nanggaling sa international sa International Tribunal, ito ay nagiging legal pa rin, ano? Sapagkat siyempre, ang mga international law naman, once na tayo ay may mga treaty, ina-adapt natin as also our, as law of the land as well, di ba? So, ayun, mukhang si Senator Esprikitik ay nakakaramdam. Akala ko, inisip ko, aabutin pa yan ng ng recess o ng adjournment sa Senado, no? Mukhang hindi. So, anytime soon, mukhang ito ay ito ay i-implement ng NBI ang pag-aresto kay Senator Esprikitik. At ang Senado ay walang magagawa sa bagay na ito. Bakit? Kapag hinadlangan nila, mukhang pwede pa silang mademanda ng obstruction of justice, no? So, medyo mabigat ito para sa mga politiko dahil mukhang may kulong ito tsaka may perpetual disqualification pa. So, mukhang ramdam ni Bato, kinakabahan. Sa sobrang katangahan, nagpapaniwala para lamang matupad ang pangarap nitong mga kasamahan niya kasama si Cayetano. Ayan, nagpabola. Ang katangahan, ngayon hindi ka na makakalabas sa Senado. Bakit? Pag lumabas ka sa Senado, shoot ka. Agad-agad, ang tawag do forthwith. Binabantayan ka ng mga pulis. Ang problema pa, yung mga nagraraling mga didilis, Diyos ko po, kakaunti lang. Ang lakas lang sa ingay pero nung padala ng pulis, kita mo, parang nasa isang tabi lang na mga tambay lang na nag-umpok-umpok. Kaunting-kaunti ang puti. Wala ka buhay-buhay. Diyos ko po, natabunan ng mga pulis. Yung mga pulis na hindi lang parali, kundi mga nagbabantay talaga dito kay Bato. So, marami na ang nagsabi ng mga expert at iisa ang kanilang opinion at ang sabi nila, pwedeng i-implement dahil talagang yan ay warrant of arrest, dapat i-implement yan. At yun nga, kudos pala sa sa ating 5 magigiting na senador na hain ng ng resolution na si Senator Esprikitik ay pinapasuko na. Kudos kay kay Tito Sen, Ping Lacson, Riz Hontiveros, Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So, may resolution sila para si Bato ay sumuko na. Dahil yun naman talaga ang tama.
isipin ninyo guys pinapakita nitong pamunuan ng Senado ngayon na ito na kapag senador ka, untouchable ka. Kapag senador ka, hindi applicable sa iyo ang batas. Kapag senador ka, para ba sinasabi nila na kapag senador ka, hindi sa iyo applicable ang batas, hindi ka pwede senador ka, lusot ka na muna. At pwedeng i-delay ang mga warrant of arrest. What the heck? Di ba dapat pantay-pantay? Di ba dapat mga senador kayo, dapat kayo ang kayo ang nagbibigay ng magandang halimbawa para sa taong bayan na dahil kayong mga senador, dapat kayo ang unang sumusunod sa batas. Warrant of arrest yan Tapos sasalungatin ninyo, tapos ang ipauhuli nyo pa, ang ikinontempt nyo pa yung mga NBI na gumagawa lamang ng katungkulan nila. Mga siraulo pala kayo no? Mas maganda nga nito, mag-martial na. Mas maganda nga nito, magkaroon na, sige lang, constitutional crisis na lang. Para tingnan natin kung saan kayo pupulutin mga hinayupa kayong 13 Judas kayo. Mamaya nga pala, ihiwalay kong content itong patungkol sa 13 Judas 13 Judas ng Senado. O kaya lang, ang tanong ni Bato, hanggang kailan ka, Senator Espriquetic, hanggang kailan ka maililigtas ng mga yan? Palagay ko, baka pinakamatagal na lang sa'yo dyan, 1 linggo Dahil sa mukhang itong 1 linggong binibilang natin, mukhang magkakaroon na naman ng bagong Senate President. Mukhang mapapalagay sa history si Cayetano na siyang pinakamabilis, no? Na nanungkulan bilang Senate President. Yun lang naman ay bulong-bulungan. Hindi naman sa atin, hindi naman pasigurado pero binulong rin sa atin ng puting kabayo. Dahil may naaamoy sila na hindi maganda. No? Na pwede mangyari ngayong linggong ito. Basta within a week, no? Posible magkapalitan pa ng mawala ang may sayad block. Bakit ka mo? Abangan na lang natin kung bakit, no? Anyway, Ombudsman paspasan mo na. Ano pang ginagawa mo? Mukhang mukhang abangan natin mukhang padating na ang demanda nitong nitong tatlo, si Jingay, si Quick Wealth at si Joel Islulong. Basta abangan na lang natin, baka masunog Okay? So yun, kaya si Espriquetic, kabadong-kabado na. Dahil mukhang hindi na siya tatagal ng buwan dyan. Mukhang itong ilang linggo lang dahil kumbaga because of courtesy lang pero mukhang i-implement ng NBI yan dahil ang taong bayan naghahanap dahil pag hindi in-implement ng NBI yan, aba. Ano yan, may diskriminasyon? Pag sa ordinaryong tao, huli agad. Bakit pag senador, hindi? Aba. Kaya mukhang basta. Abangan na lang natin. Si Espriquetic, kabado na. Sa mga bobot didilis at may saya dyan, natili kayo mga bobot may saya sapagkat ang may saya ay laging high blood. Bye!